Okay, so our topic for this video is classifying numbers. So, ang mga numbers ay may iba't ibang classification based on their properties. So, number 1 dyan ang counting numbers or the natural numbers. So, eto lang yung mga numbers na una nating natutunan ng mga bata pa lang tayo. Eto yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. And then, meron naman tayong tinatawag na whole numbers. So, ito yung counting numbers lang din, pero this time, including the 0. So, sa halip na mag-start tayo sa 1, ang start natin ay sa 0. So, they are the numbers in the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. So, another classification naman is yung integers. So, ang integers, whole numbers lang din, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth, including yung negatives. So, meron din kasi tayong negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on and so forth. Ganon. So, we have operations on integer. So, gusto ko lang maintindihan nyo, ha, na yung parts ng integer. So, meron tayong tinatawag na negative sign. Ito yung negative sign dun sa before the number. So, tulad nung negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. May mga negatives yan. Meron naman tayong tinatawag na positive sign. So, kapag wala kayong nakitang kahit na anong sign dyan, tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ganyan-ganyan, and so on and so forth, ang tandaan nyo, positive ang sign yan. Okay? And then, the next is 0. Okay, paano ba tayo mag-add ng mga integers? May mga negative na and positive na, and including 0. So, sabi dito, kapag daw same yung sign, i-add mo lang. So, kunwari, ang sign ng una is positive, yung second, positive din. So, add mo lang. Pag negative yung isa, negative yung pangalawa, add mo lang, ganyan. Tapos, gamitin mo lang kung ano yung sign nila. Okay? Different sign naman, kailangan mo isubtract. Tapos, kailangan mong gamitin yung sign ng pinakamalaking number. Okay? So, para mas maintindihan nyo, mas magbibigay ako na example. So, for example, letter A, 4 plus 8. Ano ang sign nila? Walang nakikita, 'di ba? Pag walang nakalagay na sign, positive 'yon, automatic. So walang negative diyan, 'di ba? So 4 plus 8, positive yung sign yan. Ibig sabihin, yung 4, positive yung sign, yung 8, positive din yung sign. So parehas. Parehas silang positive yung sign. So i-add nyo lang daw siya. So pag 4 plus 8 equals 12. O, 'di ba? 12 lang. In-add lang natin talaga sila. Letter B naman. O eto, negative 5 plus 8. So, different sign. Sabi dun sa nauna nating slide, pag different sign, subtract nyo lang daw. So, negative 5 plus 8, isubtract lang natin 8 minus 5 equals 3. Tapos, gamitin natin yung sign. Kunin natin yung sign ng mas malaking number. Ang mas malaking number is 8, diba? Yung 5 mas maliit sa 8. So, kukunin natin yung sign ng malaki, which is the 8. So, ang sagot ay 3 at hindi negative 3. Okay? Dali lang, diba? Sa letter C naman, negative 7 plus negative 6. Ano ang sign nila? Parehas na negative, diba? May negative sa unahan ng 7, may negative din sa unahan ng 6. So, ibig sabihin, same sign. Ang sabi daw sa rule, pag same sign, i-add nyo lang. O, negative 7 plus negative 6, i-add lang natin 13. Kailangan natin ng sign. Sabi daw dun sa rule natin, gayahin yung sign nung pinag-a-add natin, which is negative. So, negative 13. Diba? Dali lang. Letter D naman, different sign, negative 9 plus 2. So, subtract mo lang daw. Negative 9 plus 2. Subtract mo lang 9 minus 2. 7, diba? Pero, gayahin mo daw yung mas malaking number, sign ng mas malaking number. So, ang mas malaki dyan, ano ba mas malaki? 9 or 2? 9, diba? Anong sign ng 9? Negative. So, negative 7. And then, letter E naman, negative 3 plus 3.
Ano yan? Different sign. So, pag different sign, subtract. Negative 3 plus 3 equals. Subtract mo lang. 3 minus 3. 0. So, pag 0, wala namang sign ng 0. So, 0 lang. Okay? Dali lang, diba? Next naman, subtraction. So, sabi dito, just change the sign of the subtrahend and proceed to the addition of integer. So, add lang tayo dito. Pero, may sinasabi, kailangan daw i-change mo yung sign ng subtrahend. Alin bang subtrahend? Ang subtrahend, yung pangalawang number. So, ito, 10 minus 3. Ito kasi, ang 10 kasi, ang sign niyan ay positive. Yung 3 naman, ang sign niyan, positive din, diba? So, ang gagawin lang natin, 10 plus negative 3. Kasi sabi, i-add lang daw. So, 10 plus negative 3, actually, regular lang yan, diba? 10 minus 3, alam mo naman yan. O, teka. 10 minus, ayan o, 10 plus negative 3. Ano sagot? 10 minus 3 din naman yan, diba? 7. Tama. And then, yung B naman, negative 3 minus negative 5. Ito yung medyo complicated kasi ang negative yung pangalawa. Negative yung ating subtrahend. So, ang kailangan mong gawin, i-change mo daw yung sign ng subtrahend, yung negative 5. So, ang gagawin natin, negative 3 plus positive na yung 5. Diba? I-add natin sila at the same time, i-change natin yung sign. So, negative 3, gagawin natin addition. And then next, change the subtrahend, the sign of the subtrahend, which is magiging positive 5. So, negative 3 plus positive 5 equals 2. 2 na siya kasi magkaiba sila ng sign. Pag nag-add ka ng magkaibang sign, anong sabi? I-subtract mo lang daw. 5 minus 3 equals 2. Tapos gayahin mo lang yung sign nung mas malaking number, which is the 5. So, 2 na siya. Ang dali lang, diba? And then, letter C. Negative 6 minus 7. So, ang una natin gawin plus, gawing addition. So, magiging negative 6 plus magiging negative naman yung 7. So, negative 6 plus negative 7, gagawin nating addition, kasi same yung sign. Negative, negative sila pareho. So, i-add lang daw natin 13. Pero, gagayahin natin yung sign nila, kasi parehas naman silang negative, negative, kaya magiging negative 13. Diba? Ang dali. Okay. Another one. Another example. Again, ang gagawin natin, una, palitan ng addition. Gagawin natin addition yan. So, 9 plus, tapos, change yung sign nung negative 3 nung subtrahend natin. Kaya magiging 9 plus positive 3. Kasi, change natin yung sign nung negative 3 at ginawa nating addition. So, 9 plus 3 equals 12. 12 kasi, similar signs, sila yung 9 tsaka yung 3, positive yan pareho, add mo daw, and then, kunin mo lang yung sign nilang pareho, which is positive, kasi the same sila ng sign. Okay, and then letter E naman, 4 minus 8. Anong gagawin lang natin? Una, sabi, just change the sign of the subtrahend and proceed to addition. So, magiging 4 plus, yung 8 ay positive, so magiging negative. 4 plus negative 8. Tama. 4 plus negative 8. Tapos, eto yung different sign sila. Positive yung 4, negative naman yung 8. Ibig sabihin, so subtract lang natin. So, 8 minus 4 equals 4. Pero anong mas malaking sign? Yung 4 ba? Anong mas malaking number? Yung 4 ba? Yung 8? Yung 8, diba? So, kukunin mo yung sign ng 8. Yung 8 ay negative ang sign. So, magiging negative 4. Diba? Ang dali lang. So, that's it for this video.